Magandang araw. Makinig at matuto sa Pinoy Power Books Channel, at ngayon narito ang buod ng Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Ang Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki ay isang tanyag na aklat na naglalayong ituro ang mga pangunahing prinsipyo ng pamamahala ng pera at pamumuhunan. Inilalahad nito ang mga pagkakaiba sa kaisipan at mga aral na natutunan ni Kiyosaki mula sa dalawang ama na tumayong gabay sa kanya, ang Rich Dad, mayaman na ama, at Poor Dad, mahirap na ama. Panimula, dalawang ama, dalawang aral. Nagsisimula ang aklat sa pagpapakilala ng dalawang ama ni Kiyosaki. Ang Poor Dad ay ang kanyang tunay na ama, isang mataas ang pinag-aralan at iginagalang na propesor sa gobyerno ngunit nahirapan sa pinansyal na aspeto. Siya ay kumakatawan sa tradisyonal na pananaw sa edukasyon at trabaho, ang mag-aral ng mabuti, magtapos, at makahanap ng magandang trabaho upang maging matagumpay sa buhay. Samantala, ang Rich Dad ay ang ama ng matalik na kaibigan ni Kiyosaki, isang negosyante na walang mataas na edukasyon ngunit lubos na matagumpay sa larangan ng negosyo at pamumuhunan. Si Rich Dad ay nagturo kay Kiyosaki ng mga prinsipyo ng pagkakaroon ng yaman na hindi itinuturo sa mga paaralan. Ipinakilala niya ang mga konsepto ng pamumuhunan, pagnenegosyo, at ang kahalagahan ng pagbuo ng mga ari-arian na magbibigay ng kita kahit walang aktibong pagtatrabaho. Unang bahagi, ang kahalagahan ng pinansyal na edukasyon. Isa sa mga pangunahing mensahe ng aklat ay ang kahalagahan ng financial literacy o edukasyon sa pinansyal. Ayon kay Kiyosaki, ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa pera at pamumuhunan ay nagiging sanhi ng mga problema sa pinansyal ng karamihan ng tao, kahit na sila ay mayroong mataas na pinag-aralan. Ayon sa kanya, hindi sapat ang tradisyonal na edukasyon upang maging matagumpay sa aspetong pinansyal. Dapat ay matutunan ng bawat isa kung paano gamitin ang pera upang ito ay magtrabaho para sa kanila. Si Poor Dad ay kumakatawan sa tipikal na pananaw na ang edukasyon ay ang susi sa tagumpay sa buhay, ngunit ito ay limitado sa tradisyonal na sistema ng paaralan. Sa kabilang banda, si Rich Dad ay nagturo kay Kiyosaki ng mga konsepto tulad ng pagbuo ng mga ari-arian na nagbibigay ng pasibong kita, pagpapalawak ng pananaw sa kung paano kumita ng pera, at ang pagkakaroon ng tamang kaisipan sa pagnenegosyo. Ikalawang bahagi, mga ari-arian versus mga pananagutan. Isa sa pinakamahalagang aral sa aklat ay ang pagkakaiba ng assets, mga ari-arian, at liabilities, mga pananagutan. Ayon kay Kiyosaki, ang mga mayayaman ay nagiging mas mayaman dahil sila ay bumibili ng mga ari-arian, habang ang mga mahihirap at nasa gitnang uri ay madalas na bumibili ng mga pananagutan na sa tingin nila ay ari-arian. Ang assets ay mga bagay na nagbibigay ng kita sa may-ari, tulad ng negosyo, mga paupuhang ari-arian, stock market investments, o royalties mula sa mga libro o imbensyon. Sa kabilang banda, ang liabilities ay mga bagay na kumakain ng pera o nagdadala ng gastusin, tulad ng mga utang, kotse, o mga bahay na binili ng hindi pinauupahan. Inilalarawan ni Kiyosaki na maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakala na ang bahay na kanilang tinitirhan ay isang ari-arian. Ngunit para sa kanya, ito ay isang pananagutan dahil nagdadala ito ng gastusin, mga bayarin, maintenance, buwis, at hindi ito direktang nagbibigay ng kita. Kaya, mas pinipili niyang mag-invest sa mga bagay na magdadala ng pera sa kanya kaysa sa mga bagay na kailangan niyang gastusan. Ikatlong bahagi, ang iwasan ang rat race. Ang tinatawag na rat race ay isang termino na ginagamit ni Kiyosaki upang ilarawan ang siklo ng tradisyonal na pamumuhay, kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho para sa sweldo, ginagastos ang kanilang kita, at muling nagtatrabaho upang kumita. Kadalasan, ito ay nauuwi sa patuloy na utang, dahil maraming tao ang gumagastos ng higit kaysa sa kanilang kinikita upang mapanatili ang isang marangyang pamumuhay. Ang solusyon ni Kiyosaki upang makaalis sa rat race ay ang pagtatag ng ari-arian na nagbibigay ng pasibong kita. Kapag ang iyong mga ari-arian ay nagbibigay ng sapat na kita upang suportahan ang iyong mga gastusin, hindi mo na kinakailangang magtrabaho para sa pera. Sa halip, ang pera mo ang magtatrabaho para sa iyo. Ikaapat na bahagi, ang kahalagahan ng pagnenegosyo at pamumuhunan. Sa aklat, binibigyang diin ni Kiyosaki ang kahalagahan ng pagnenegosyo at pamumuhunan bilang mga pangunahing paraan upang mapalago ang yaman.
Ang pagnenegosyo ay nagbibigay ng kakayahan na kontrolin ang iyong oras at kita, habang ang pamumuhunan ay naglalagay ng pera sa trabaho upang kumita ng mas malaki kaysa sa tradisyonal na pagtatrabaho. Si Rich Dad ay nagturo kay Kiyosaki na ang pagiging empleyado lamang ay hindi sapat upang maging mayaman. Kinakailangan na magkaroon ng sariling negosyo o mamumuhunan sa mga ari-arian na magbibigay ng kita. Ang pagiging negosyante o mamumuhunan ay nagbibigay ng higit na kalayaan at oportunidad na kumita ng mas malaki. Ikalimang bahagi, pagbuo ng tamang kaisipan. Bukod sa mga praktikal na kaalaman tungkol sa pera, binibigyang diin din ng aklat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang kaisipan o mindset. Ayon kay Kiyosaki, ang pagiging matagumpay sa aspeto ng pinansyal ay nagsisimula sa pagbuo ng tamang pag-uugali at pananaw tungkol sa pera. Ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-abot ng tagumpay ay ang takot sa pagkalugi at kabiguan. Maraming tao ang natatakot na mag-invest o magsimula ng negosyo dahil sa panganib na mawalan ng pera. Ngunit ayon kay Kiyosaki, ang mga mayayaman ay natututo mula sa kanilang mga pagkakamali at tinatanggap ang panganib bilang bahagi ng proseso ng pagyaman. Isa pang mahalagang katangian ng mga mayayaman ay ang pagiging bukas sa mga bagong kaalaman at oportunidad. Ang mga mahihirap at nasa gitnang uri ay kadalasang natutulog sa kanilang mga trabaho at hindi naghahanap ng iba pang paraan upang mapalago ang kanilang kita. Samantala, ang mga mayayaman ay patuloy na naghahanap ng mga bagong oportunidad at paraan upang mapalago ang kanilang ari-arian. Ika-6 na bahagi, huwag gumawa ng mga desisyon batay sa takot o pagkamakasarili. Ipinapaliwanag ni Kiyosaki na maraming tao ang hindi nagiging matagumpay dahil sa kanilang mga emosyon, partikular na ang takot at kasakiman. Kapag natatakot ang isang tao, madalas siyang gumawa ng mga desisyon na nakabase sa takot, tulad ng hindi pag-invest dahil sa takot na mawalan ng pera. Samantala, ang kasakiman ay maaaring magdulot ng pagiging masyadong agresibo sa pag-invest, na maaaring humantong sa pagkalugi. Sa halip na magpadala sa mga emosyon, hinihikayat ni Kiyosaki ang mga tao na gumawa ng mga desisyon batay sa logika at kaalaman. Ang pagkakaroon ng tamang edukasyon at kaalaman tungkol sa pamumuhunan ay makakatulong upang makagawa ng mas maingat at matagumpay na mga desisyon. Ika-7 bahagi, pagkuha ng aksyon. Ang huling bahagi ng aklat ay naglalayong hikayatin ang mga mambabasa na magsimulang kumilos at mag-apply ng mga natutunan. Ayon kay Kiyosaki, ang kaalaman ay walang halaga kung hindi ito isinasagawa. Mahalaga na magsimula ng maliit na mga hakbang upang makamit ang mga pinansyal na layunin, tulad ng pagbabasa tungkol sa pamumuhunan, pagsisimula ng maliit na negosyo, o pag-aaral ng mga paraan upang mapalago ang pera. Hinihikayat ni Kiyosaki ang mga tao na huwag matakot na magsimula, kahit na sa maliit na paraan lamang. Sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng pag-aaral at patuloy na pag-a-apply ng mga tamang prinsipyo, maaaring makamit ang tagumpay sa larangan ng pinansyal. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Paki-like at subscribe para sa mga susunod na tampok. Muli ito ang Pinoy Power Books Channel.